Wala ko sa mundong ito, wala nang ibang pangako pa na pwede maaari po natin panghawakan, kundi ang pangako lang ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ang pangako po niya ay totoo, hindi ito magmamaliw. Ito po yung mangyayari sa ating mga buhay, lalo na kung tayo po ay pinangahawakan po natin ang mga pangako ng Diyos na ito. Tuloy po natin ang ating series na pinag-aaralan. Nakaraang linggo po, kasi po medyo kumampi lang po tayo ng konti. Gusto ko po kasi na ating po ipakita po sa inyo yung pangako po ng Diyos na ating pong lalakaran. Walk in God's promises. Yun po yung ating theme ngayong pong taon pong ito. Ano man ang mangyari, ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, kakapit po tayo sa pangako po ng Diyos. Sapagkat ito po ang pangako po ng Diyos, ito po yung ating mapapanaligan sa anumang panahon at sitwasyon ng buhay. Kaya ito po yung aking tinuro po nung karaan, nung linggo ay walk in God's promises. Ngayon yung mga pangako po ng Diyos ngayon, ito po yung aking itinuturo na bago pa man po sumapit ang taong 2025, ay atin na pong itinuturo ito para meron na tayong idea ano ba yung mga pangako ng Diyos na ating lalakaran in 2025. Pero kahit pa man po mga kapatid, atin pong patuloy na ito ang binabaybay upang patuloy po natin makita ang mga pangako ng Diyos sa ating po mga buhay. I believe marami na po ito. Ngunit ganyan po talaga, ang pangako po ng Diyos ay marami. Ito po ay ating pong panghahawakan sa ating pong mga buhay. Sapagkat ito pong pangako ito ay hindi pinangako sa lahat ng tao. Ang pangako po ito ay pinangako lang ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Hindi ito pwedeng i-claim ng hindi anak. Ito po ay para lang sa kanyang mga anak. Sino po yun? Yung in Christ realities. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ang realidad ay meron kang mga pangako dito. Ano po yung mga pangako po na yun? Everybody, recite po natin ito. Ano po? Ito po yung mga una po natin tinalaki ng mga nakaraan. Una, siguro po maganda pakinggan pagsabay-sabay tayo. Okay, parang maganda muna. Okay. 1, 2, 3, go! In Christ, we are perfectly loved by God. In Christ, we are completely forgiven. In Christ, we are innocent and holy, righteous and holy like God. In Christ, I am a child of God. In Christ, I am being in person inside. In Christ, I am blessed and highly favored. In Christ, I am rich and wealthy. In Christ, I am healed and healthy. In Christ, I am anointed to serve. I am ambassador of Christ. Yan po ba tayong tapos ng oran? Pakita na po ba yan? Yan po tayo natapos ng oran. Ambassador. Meron po akong i-share po sa inyo ngayon. Napakaganda po nito. Ito po ay tumimo sa ating mga puso sapagkat ito po ay napapanahon sa panahon po natin ngayon at ito po ay napakagandang pangako po ng Diyos. Pero bago po ito ipakita, ay ipapakita po muna ako. Bago po pakita yung ating pag-aaral ngayon, ay ipapakita po muna, papakita nga yung mga picture po natin yan. Ito po ay naganap sa yan po ay before and after. Sa California po yan. Napakaganda pong lugar. Before, ang ganda po niya. And after, wala na tayong nakita kundi sunog lahat. Meron pa pang picture. Meron kasing picture before yan ito. Iyan muna bago mangyari yan. Keep God out of the California. Yan ang kanilang parade. Before mangyari po yung sunog na yan, ay nagkaroon sila ng parade. Ano po ang parade nila? Keep God out of California. Kasi po, bakit po? Sila na po ang mga Diyos dun Kasi Hollywood, Pugad ng mga Hollywood yan. Yan po yung nangyari. May video po, tatatapit ako tayo. Video mo na. Video.
branches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Bago po mangyari yung sunod, nagkaroon sila ng parang ano yun Tapos ang ginawa nila ron ay yung binak ng Panginoon. Ang tinuya nila parang walang, hindi nila, ang parangal ay laging sa tao. Wala sa Diyos. Yun ang dilema. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, wala ka nang magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. And after noon, nagmistro lang Sodom at Gomorrah. Apoy, yung nangyari. Hindi naman kumulan ng apoy, pero talagang ang bombero po nila sa land and air na. Yung mga helicopter, aeroplano, talagang binubuhusan na hindi mapula-pula. Bakit? Kasi yung hangin lalong lumalakas yung hangin. Kaya nasunod po ang Hollywood City, California. Kapatid, yun po ay isang pagpapakita na kapag inalis ng Diyos sa equation ng buhay ng tao, mapakatinding dilubyo ang mangyayari. Kaya hindi natin pwedeng pagmalakihan ang Diyos. Hindi pwedeng pagmalakihan gaano man kasikat, gaano man ka-impluensya o kayaman ng tao, ay wala tayong maaaring pagmalaki, wala tayong maaaring pagmayabang sapagkat tayong lahat ay nabubuhay lang sa biyaya ng Diyos. Dahil sa habag at awa at grasya ng Diyos, tayo lahat ay nabubuhay. Araw-araw humuhugot tayo ng biyaya ng grasya ng Panginoon upang tayo ay magpatuloy sa buhay nito. Araw-araw tayo ay nakikipagbakas sa buhay nito, ngunit umaasa tayo sa biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang nangyari po mga kapatid, tayo na umaasa sa Panginoon ay patuloy po na nararanasan natin ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya po mga oras na ito po ating pag-aaralan. In Christ, realities. Ano po yan? In Christ, realities, divine protection. Meron tayong divine protection. Not only protection, but it is divine protection. Kung sinabi pong divine protection, kakaibang protection po yan. Kakaibang pag-iingat ang mayroon. Ito po bang protection na ito, ano po ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa divine protection na mayroon tayo na kay Kristo. Hindi lahat, kinagulit ko, hindi lahat meron yan. Ang meron lang yan ay ang mga anak ng Diyos. Lilinawin ko pang mabuti, ang mga totoong anak ng Diyos. Yan lang po ang merong divine protection. Pakita po natin muna yung biblical declaration about God's divine protection. Ano po yan? The biblical declaration, number 1, Christ's finished work to protect us. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay nagkaroon ng divine protection. Tayo ay nagkaroon ng protection at pag-iingat. Bakit po? Sa Old Testament ay makikita po natin merong Passover. Ano po yung Passover? Natatandaan niyo po yung Passover po na yan, nung ang Diyos ay magpapadala ng mga salot sa Egypt. Ano po ang sinabi sa kanila?
kumuha ng dugo ng tupa, ipahid sa kanilang hamba at lalagpasan sila ng mga anghel na mamuksa. O tawag ron, yung mga anghel na rin mamuksa na yan. May tawag yan, napadala ko. Basahin ka lang natin. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over. Pag nakita ng anghel na mabubuksa, itong dugo sa hamba, I will pass over. I will pass over. Ilalagpasan ko kayo. Yan po ay, sabihin, no destructive plague will touch you when I strike Egypt. Kapag nagpadala ako ng plague, ng salot, walang anumang makaka-distract sa iyo sapagkat kayo ay protektado ng dugo na yon. Yung nagpapay sila ng tupa, pinahid sa hamba, yun yung palatandaan na meron silang protection. I will pass over. Kaya dyan po nagsimula yung pista ng mga Hudyo na kung tawagin ay Feast of the Passover. Kaya yan po ang kanyang ginagawa. Noong panahon po na yun, para sila ay magpapisa ng instruction sa kanila ng Panginoon, ay kumuha ng dugo at ilagay doon sa hamba. The symbol of God's protection. Mga kapatid, yan pong Old Testament ay anino ng New Testament. Ano po ba ang mas malakas? Yung anino o yung realidad? Di ba anino lang po yan? Pero anino lang yan kapag dumating ang the angel of death. Ang angel of death. Pag dumating yan, lalagpasan sila. Pero anino lang yan. Alin po ba yung realidad? Ang realidad po ay makikita natin sa 1 Corinthians 5:7. Get rid of the old yeast so that you may be in your faith and linen, but as you really are. Ano po yun? For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Yan. Sino rin po yung ating Passover lamb? Si Kristo. Si Kristo ang siyang ating Passover lamb na nagsakripisyo. Kung noong panahon ng Old Testament, tingnan niyo po ha, nilagpasan ng angel of death, ng mamuksa, ng mga salot, ang hamba na mayroong dugo. Anino lang yon. Ngayon, kay Kristo, dahil si Jesus ang siyang Passover lamb natin sa panahon ngayon, dugo niya mismo sa krus ng Kalbaryo ang dumana. Hindi kaya mas lalo tayong protektado dahil kay Kristo? Sino lang po yung protekted na yan? Yun lang na kay Kristo. Kasi po, yung na kay Kristo, si Jesus na yung Passover lamb. Siya na yung isinakripisyo para hindi tayo puntahan na anumang mga salot, anumang mga gawa ng kaaway, sapagkat protektado tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Yan pong sinabi po niya yan sa Colossians, having canceled the written code with its regulation that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. Yun pong sinasabing cancel written code, yan po ay yung law. Yan po yung batas ng Panginoon Moses. Ang ibig sabihin po niya, the written code is dogma, referring to the law. Yan. Ano pa sinabi? He took it away. He took it away, ero, nasa perfect tense. Ibig sabihin, sa nailing it to the cross, nailing sa Greek, proselo, nasa eros tense. Ibig sabihin, tapos na ginawa na ng Panginoon para sa atin. Hindi na kailangan paulit-ulit na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para paulit-ulit na tayo ipaprotektahan. Once and for all lang, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat ay protektado na kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin po nun, na yun na ginawa ng Panginoon. He took it away, nailing into the cross. Alin po yun? Yung dogma, yung law na yan.
Uli po natin. And having disarmed the power of authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ano pong ginawa? Having disarmed. Dinisarmahan na. Wala nang pangil. Wala na siyang authorities. Dinisarmahan na siya. Alin po yun? Yung the written code, the law, ay dinisarmahan na. Bakit po? Nung panahon po na yun, kailangan sumunod ka sa mga batas para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero ngayon, dinisarmahan na yan. Kailangan manampalataya kay Kristo, si Jesus, ang daan sa kaligtasan. Through the finished work of Christ, the enemy no longer has any weapons against us. Wala nang anumang uri ng sandatang tatalo sa atin ng mga anak ng Diyos. The law has no power over us because Christ perfectly fulfilled the law on our behalf. Tinapos na ng Panginoong Jesucristo ang sumpa ng kautusan. Sabi ng Apostol Paul, ito ay tinawag niyang sumpa ng kautusan. Sapagkat hindi tayo makakaabot sa Diyos kapag ito yung natin sinusunod. Pasusunod lang natin ang kalooban ng Diyos kapag kay Kristo tayo pumesto. Kapag kay Kristo tayo nanampalataya. Sabi pa niya, any curse from disobeying the law has no hold over us. Because through the finished work of Christ, the law has been perfectly fulfilled for us. Therefore, kaya there are no more curses, only blessing. Walang sumpa ang sino man nagpagsiya kay Kristo, ang meron lang pagpapala. Kaya tayo ay protektado sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga, through Christ's finished work, we are now in a position of eternal safety. Eternal safety dahil kay Kristo. The enemy's power over us has been defeated. Walang magagawa ang kaaway. And nothing can reverse the work Christ has completed. Wala na may papalit pa sa tinapos na gawa ng Panginoon Kristo. Tayo lahat ay safety eternally dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Sabi po ng Hebreo, since the children have flesh the blood, He too share in their humanity, so that by His death, He might destroy him who hold the power of death. Sabi po niyan, so that by His death, He might destroy him. Dahil sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo ay Kanyang sinugpo ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano po yung destroy? Sa Greek po yung destroy, katarkeio. Ibig sabihin, to render, entirely, either, void, and without effect. Ibig sabihin po, to destroy. Wala nang epekto ang gawa ng kaaway sa atin, katarkeio. To render, entirely, either, void, and without effect. Wala nang magagawa ang kaaway. Ano ang pandaraya niya? Wala nang magagawa. Ano ang kanyang pagpapantay? Wala nang magagawa sa buhay natin sapagkat wala na siyang magagawa dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng Colossians 4:13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Sinagip tayo ng ating Panginoon Jesucristo mula doon sa kadiliman papunta doon sa kaharian ng Kanyang anak, ang Panginoong Jesus. Wala na tayo doon sa mall. Nandito tayo sa new. Ano yung new? Yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng nasa Panginoong Jesucristo ay protektado, mayroong divine protection by God. Because of the finished work of Christ. Ano po yan? Ano po yung una? Christ's finished work, protect us. Sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, tayo ay protektado. Pangalawa, the Holy Spirit guarantees our safety. Sa tinapos ni Kristo, sa krus ng Kalbaryo, tayo po lahat ay protektado. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon Jesus. Pero hindi po natatapos doon.
The Holy Spirit, pangalawa, guarantees. Nag-guarantee ang banal na Espiritu na tayo po ay safety. Bakit po? Ano po yung guarantee na yan? And, sabi ng Christian, and you also were included in Christ. Tayo po ba yung nasa Kristo? Are you in Christ? O, sabi po yan, in you also were included in Christ. When you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe, you were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. Ano po yung meron tayo? Lahat ng kay Kristo ay merong mark, may seal, silyado, may mark, may seal. Kaya the Holy Spirit guarantee our safety sapagkat tayo ay silyado ng banal na Espiritu. Ang merong Holy Spirit, lahat ng kay Kristo. Ngayon kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay silyado. At dahil ikaw ay silyado, hindi ka kayang galawin ng kaaway sapagkat ikaw ay protektado ng Panginoong Yesus. Sabi po niya, who is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Tuloy po natin. This seal significant ownership. Yung pong seal na sinabi po ng Ephesians na itinatak sa atin, yan po ay nagsisignifikan na tayo ay pag-aari ng Diyos. Di ba po nung araw yung bata, kapag kami seal, zero, kahit sa mga halubilo, alam mo na baka mo yun. Alam mo, nakalabaw mo yun, o alam mo may seal na yan, may tatak, kahit saan siya pumunta. Kasi meron siyang tatak, alam mo, yun ay sa'yo. Yan po, ang seal na meron tayo is significant ng ownership na tayo ay pag-aari ng Diyos. At dahil tayo pag-aari ng Diyos, walang makagagalaw, walang anumang gandata ng kaaway ang siyang makagagapi sapagkat tayo ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos. That is divine protection. Protection and secure guarantee that the enemy cannot break. We are God's property, protected and untouchable under His care. Hallelujah. Kaya po, we are God's property, protected and untouchable under His care. Hindi tayo magagalaw ni naman. We are untouchable sa pag-iingat ng Diyos. Sapagkat tayo ay property, pag-aari ng Panginoon. Walang anumang sumpa, walang anumang gawa ng kaaway, kulang, wala po. Huwag kayo maniniwala pag nakuha yung buhok mo. Makukulang ka. Kasi pag ganun, mapalit yung mga walang buhok. Mas mapalad ang nakay Kristo. Amen. Sapagkat tayo ay protektado ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sabi ko sa Diyos, we are God's property, protected and untouchable under His care. Ano pa sabi ng Bible? Ang ibig sabihin po nung tayo ay protected, secure, may seal, may papakita ko kasi yung verse. Di ba? Ito pong verse na ito, bago ko basahin, nung si Jesus po ay namatay, inilibing, sabi ng mga mga tauhan, ng mga pinuno, kailangan yung pabantayan ng pangkay sapagkat baka nakawin ang kanyang mga kawal, ay mas matindi pang kaguluhan ang mangyayari kaysa noon. Kaya ang ginawa ng mga pinuno ay pinamantayan, tinatakan. Walang sino pwedeng magbukas ng libingan na yon maliban dun sa authority. Dapat naman bukas na. Kasi sabi ng mga pinuno, kapag daw yun ay nangyari, mas matindi pang kaguluhan ang mangyayari kaysa sa nuna. So, they went and made the camp secure, sealing the stone and setting the guard. Ganyan po katindi yung bantay. Kaya hindi mananakaw ang bangkay ni Kristo nung panahon po na yan. Kasi meron ng seal, meron ng secure, meron pang mga guard.
kukuha. Ganyan katindi yung security. Kung ito po ay may security, matindi, mas matindi ang security ng Diyos sa atin. Mas matindi ang proteksyon ng Diyos sa atin. Kung ito po, gawa lang po na tayo, pinabantayan lang sila. Ano po yung pinagpapantay sa kanila? May datang secure. Sealing the stone. At nilagyan pa ng guard. Nilagyan na ng tatak, nilagyan na ng guardia. Para talagang walang magbubukas. Authority lang pwede magbukas. Kung yan po ay security na tao, walang gagalaw, mas lalo ang security ng Diyos, walang makagagapi, walang makagagalaw sapagkat tayong lahat ay protektado ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Everybody shout amen. Amen. Dahil kay Kristo tayo po ay protektado. Ano po ang sabihin mo yan? And do not grieve the Holy Spirit of God. Yung Holy Spirit, yan po yung seal. With whom you were sealed. Yan po yung seal. For the day of redemption. Ang sabi po ng Bible, the Holy Spirit of God with whom you were sealed. Pagdating ng redemption, ng second coming ng rapture, alam ng Diyos kung sino yung kira-rapture niya sa atin. Bakit? Meron tayong tatak ng Holy Spirit. Lahat ng may tatak, hindi malilito. Hindi malilito ang Diyos. Dahil lahat ay may tatak, hindi malilito. Sapagkat tayo ay mayroong seal. Ang Banal na Espiritu. Ano po yung seal? Ang seal sa Greek ay spread, giso. Ang ibig sabihin, stand for security. Meron kang, tayo ay secure, stand for security. Seal, silyado ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, kaya pag ikaw ay nasa Kristo, huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. You are protected. Tayo ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggat tayo ay mayroong assignment sa mundo ito, tayo ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay wala ng assignment sa mundo ito, kukunin na tayo ng Panginoon. Ngayon, kung kukunin na tayo ng Diyos, kahit tayo kinuha na ng Panginoon, tayo dire-diretso sa buhay, kapiling ang Diyos. Amen. Amen. Sapagkat yan yung nais po ng Panginoon. Meron tayong seal. Tayo ay, kung tayo ay mabuhay, purihin ang Panginoon. Kung tayo mamatay, purihin ang Panginoon. Sapagkat ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Amen. Hallelujah. Taas ang kamay. Ang gusto na mamatay. Wala pa po. Sapagkat may magagawa pa ang Diyos sa mga buhay natin. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. May gusto mabuhay. Hallelujah. Mayroon pa tayong assignment sa Panginoon. We are protected of God's care. Tingnan po natin. Pangatlo. Una, Christ in His Word. The Bible declared, number 1, Christ in His Word. Pangalawa, God keep us safe from the evil one. Lahat ng na kay Kristo, even Diablo, ay hindi ka kayang gawin. Ano po ang Bible verse? Lagyan po natin para maniwala po kayo. We know that whoever is born of God does not sin. Yung born of God na sinasabi ay yung na born again. But he who has been born of God keeps him safe. And the evil one does not touch him. Walang magagawa. God keep us safe from the evil one. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, and the evil one does not touch him. Hindi ka magagalaw ng kaaway. Hindi ka magagalaw. Tingnan niyo po, Siko, ginalaw ba kagad siya ng kaaway? Hindi. Binigyan po na siya ng humingi nga po na siya ng permit. Pumunta po na siya sa Diyos. Hihingi po ako ng permit. O ano gagawin mo? Si Job po ay aking bibigyan ng problema, mga salot, mga magbigat na problema. Si Job ba?
Hindi mo pa panahon, pero dapat dapat. Siguro, ganun po yan. Kaya nga si Satanas, nanginginig pa yun. At ganun na nga po nangyari. Dumanas ng problema si Job, ang daming mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Namatay ang kanyang mga anak, naubos ang kanyang kabuhayan, bankrupt, hanggang sa dumating pa yung panahon na siya bumura lang sa abo at ang daming mga sugat sa katawan. Pero nanatili ang kanyang pananampalataya. Totoo nga, ang ekspektasyon ng Diyos sa kanya, hindi bibigay si Job sa kabila ng mga problema na kanyang dinaranas. Bakit po? Sapagkat siya po'y tiwalang-tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na buhay na meron siya. Kaya po mga kapatid, the evil one does not touch him. Sino yun? Lahat ng nakay Kristo. Kung ikaw ay nakay Kristo, walang anumang sandata, gawa ng kaaway, gawa ng diablo, ng demonyo na makapagagapi sa buhay natin. Sapagkat tayo ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya si Satanas, humihingi pa ng permit, bawal siyang gumawa sa mga anak ng Diyos na walang permit. Kaya po mga kapatid, kung meron kang pinagdadaan ng problema, kung may pinagdadaan mong suliranin sa buhay mo, maaaring yan ay may permit na inaalaw. Bakit? Para maging matatag ka, maging malakas ka, lalo kang kumapit sa Diyos, lalo kang lumapit sa Diyos, lalo kang manahan sa biyaya ng Diyos. Sapagkat wala tayong pupuntahan, ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, alam ko, ang Diyos ang siyang kakampi natin. Hindi natin kalaban ang Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Siya ang ating kakampi. So meron mga problema may dadaanan, mga kapatid, tingnan lang natin si Job. Baka si Satanas humihilang ng permit para tayo ay makita kung yung ating pananampalataya ka ay totoo o hindi sa Panginoon. Si Job, napatunayan mo ba yung kanyang pananampalataya? Totoo? Yes. Sapagkat hindi siya bumigay sa kabila ng kanyang mga problema. Pero naman namatay ang mga anak, naubos ang kabuhayan, na bankrupt, pinakamayamang tao. Naubos sa amo. Kung iisipin po natin mga kapatid, maaaring sa buhay natin hindi pa po natin pinagdaanan po yan. Kaya magtiwala lang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen! Sapagkat tayo ay protektado ng Panginoon. Tingnan niyo po, sa Jude 24. Jude verse 24. Sapagkat pala nung chapter yan sa lahat. To him who is able to keep, referring to God, you will fall in and to pressure you before His glorious presence without fault and with great joy. Ang Diyos na siyang patuloy nag-iingat sa atin sa kanyang presensya ay ingatan tayo sa anumang uri ng fault. At anumang po yung meron na yan, meron pa rin great joy ang Diyos na ibibigay sa atin. Anumang pagsubok, anumang problema, anumang mga bagay na dumarating, meron pa rin great joy ang Diyos na ibinibigay sa kanyang mga anak. The Bible declares, una, pangalawa, pangatlo, apat, the enemy has no power over us. Walang kapangyarihan ang kaaway sa ating buhay. Kaya hindi tayo natatakot sa anumang gawa ng kaaway na yan sapagkat tayo po ay nasa paglilingap ng Diyos. Sabi po ng Bible, you are of God little children and have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin kaysa kay Satanas na nasa sa sanlibutan ito. Sabi po ng Bible yan, because he who is in you, ang Diyos si Kristo is greater than he who is in the world. The devil has no power over you. The only power is what you allow him to have. Walang kapangyarihan ang demonyo sa buhay natin. Magkakaroon lang siya ng kapangyarihan kapag pinahintulutan mo sa buhay mo.
Kapag pinahintulutan mo, kasi wala naman siyang kapangyarihan sa iyo. Pero pag pinahintulutan mo, bigyan mo ng kapangyarihan, tsaka lang siya magkakaroon. But, thank be to God, who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Bakit po tayo po ay may ang kaaway walang kapangyarihan sa atin? Sapagkat dahil kay Kristo, meron tayong katagumpayan. We are victorious in Christ. At dahil tayo ay victorious in Christ, mga kapatid, nangangahulugan, we have the divine protection in Christ. We are not striving to win. We are already winners because of Christ. Hindi tayo nakikipaglaban para tayo ay manalo. Hindi tayo nagpapatuloy para tayo ay manalo. Tayo ay panalo na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. We stand in this victory and therefore we cannot be defeated. Tayo po ay nananahan tayo tumatayo. Saan? Sa ginawang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay nagtagumpay, tayo ay more than conqueror. Si Jesus ang conqueror, tayo ay more than conqueror. Kaya we stand in His victory and therefore we cannot be defeated. Hindi tayo nagpapatuloy para magtagumpay. Tayo po ay tagumpay na. Kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Yan po yung declaration, Bible declaration, na tayo po ay mayroong divine protection. Ano po yun? Christ's finished work protect us. Pangalawa, God's Spirit. Pangatlo, at pang-apat, nawa po na ilista doon ang picture ng mga talata na ating pinakita sa pagkatid po yung mga pangako ng Diyos natin panghahawakan. Ito pong apat po na ito, yan po ay Bible declaration na tayo po ay mayroong divine protection. Ngayon, ano naman kung meron tayo niyan? Punta tayo dito sa divine protection, biblical declaration, live. Pangalawa, live application. Punta tayo sa live application. Ano po ang live application po natin? Una, basa. Yung parang nag-amusal kahit hindi ang pagbasa. Stand secure in your identity in Christ. Sino ka ba kay Kristo? Anak ka ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos, dahil kay Kristo, tayuan mo. Stand secure in your identity in Christ. Tayuan mo kung sino ka kay Kristo. Anak ka ng Diyos. Hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. Ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos in Christ, you have the Holy Spirit forever. Meron kang banal na Espiritu magpakailan-kailanman. Ang Holy Spirit hindi umaalis sa iyo. Kapag nagkakasala ka, hindi pa rin siya umaalis sa iyo. Nagigirip lang siya, nalulungkot siya. Kaya nga pagka ang Holy Spirit nagigirip, nalulungkot, nadadama mo yun. Alam ko, nadadama mo yun dahil ikaw ay may Holy Spirit. Kung may Holy Spirit ka, nadadama mo yun. Pag nakagawa ka ng isang bagay na mali, nadadama mo yun. Meron kang conviction. Ako, ba't sila nagawa ko? Pag ganun sinasabi niya. Ginaganit niya para may conviction sa'yo. Kasi nga po, yun ay Holy Spirit na nasa sa iyo. Nag-grieve siya, nalulungkot siya, naninighati siya. You are sealed by the Holy Spirit forever, so you are forever saved. Ikaw ay protektado magpakailan pa man. Amen? Ikaw ay protektado ngayon at magpakailan pa man. Sapagkat tayo ay nakay Kristo. Hindi ko sinasabing hindi tayo mamamatay. Dahil yung panahon po na yun, mamamatay tayo. Pero hindi ibig sabihin ano lang tayo. Ibig sabihin lang nun, kasama na natin ang ating Diyos, ang ating Hari, ang ating Panginoon. Amen! Sapagkat precious sa harapan po ng Diyos ang mga kaluluwa ng kanyang mga manak. Tingnan niyo po ito. Ano pa yan? Pangalawa. God's protection over you through the blood of Christ. Declares God's protection over you through the blood of Christ. Idideklara mo una ang life application.
Ibig sabihin, tatayan mo na ikaw ay secure, ikaw ay protektado, ano man ang nangyayari sa paligid mo, secure ka, protektado ka, dahil anak ka ng Diyos. Pangalawa, declares God's protection over you through the blood of Christ. Idideklara mo, ang tahanan ito ay protektado ng banal ni Kristo. Ang pamilyang ito ay protektado ng banal na dugo ni Kristo. Kaya po mga kapatid, mahalaga, idideklara. Sinasabi natin na tayo, ang negosyo natin, ang ating tahanan, ang ating pamilya ay protektado ng kapangyarihan ng Panginoon Hesus. Protektado ng banal na dugo ng Panginoon Hesus. Pagka po ako i-repepery sa gabi, sa umaga, nawa ko yung dingding ng bahay namin, I declare protection of the blood of Jesus sa aming tahanan, loob at labas ng aming tahanan, at walang magagapi ang kaaway. Walang mapapasok ng mga salot sa karamdaman sa aming pamilya. I declare blood of Jesus protect us. Kapatid, itiklara mo ang proteksyon ng Panginoon Kristo. Salitain mo ang proteksyon ng Panginoon Kristo sa ating mga buhay. Kailangan lang ay itiklara, sabihin. Amen? God's protection over you through the blood of Christ. Christ's finished work has disarmed the enemy, so declare the devil cannot harm you. Dahil wala nang panama sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala nang panama ang kaaway, dinisarmahan na siya. So, ano lalagyan natin? Declare the devil cannot harm you. Walang magagawa ang kaaway sa buhay mo. You are divinely protected by the blood of Jesus. Ano mang dumating na salot, ano mang dumating na pandemya, napatunayan natin, we are divine protected. Tayo po ay merong divine protection dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus sa ating pamumuhay. And pangatlo, exercise your authority against the devil. Exercise. Ano pong ibig sabihin ng exercise? Your authority. Pag may tumarapag sa bawat umaga, exercise mo siya. Paano po ngayon exercise? Dinideklara yung authority mo. Sumpa ng kahirapan, sakit karamdaman sa aming pamilya, layas sa pangalan ni Jesus. Exercise. Ang exercise po ba para lumakas? Minsan lang gagawin o araw-araw? Araw-araw. Kaya pag ikaw ay dinideklara mo, kailangan araw-araw mong sinasabi. Araw-araw mong ginagawa. Kaya exercise your authority. Bakit your authority? Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng authority. We are the children of God. Meron tayong authority. Kaya ang authority against the devil, ine-exercise po natin. Pinalalakas natin, lagi natin sinasabi. Kung meron hindi magandang nangyayari sa pamilya mo, meron sa inyong paligid, meron hindi magandang nangyayari, exercise mo yung authority mo. Ano mang kaguluhan sa pamilya ito, ano mang kaguluhan sa kapitbahay namin, sa aming barangay, sa aming bansa, ay aming pinalalaya sa pangalan ni Jesus. Tapos magdideklara ka. Nagdideklara ako ng proteksyon sa aming bansa, nagdideklara ng proteksyon sa aming pamilya, proteksyon sa aming negosyo. Ina-apply ko ito ng banal na dugo ni Kristo. Yan po yung exercise. Yan po mga kapatid ay mapakahalaga na ating dinideklara, ating sinasabi, ating tinatayuan, ating ini-exercise. Bakit po? Sapagkat yan po ay sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng naririnig niya na sinasabi natin ay kanyang gagawin. The enemy has no power over you. So, you can resist him with authority. Christ in you is stronger than the enemy. Christ in you is stronger than the enemy. Si Jesus na nasa sayo ay mas malakas at may kapangyarihan kaysa Satanas na nasa sanlibutan ito. Kaya, the enemy has no power over you. Walang kapangyarihan ang kaaway sa iyo. Ano kaya kailangan mo? Resist. Kailangan mo siyang i-resist. Kaya sabi ng Bible,
sa James 4:7, therefore, submit to God, resist the devil, and He will free from you. Magpasakop ka sa Diyos, salansingan mo ang gawa ng kaaway, at lalayo sa sayo. Mga kapatid, kagaya ni sinabi ko kanina, kapag ka ang kaaway binigyan mo ng foothold, footstone, tamtungtungan sa buhay mo, pinahintulutan mo, ay inalampaso ka niya. Bakit? Pinahintulutan mo eh. Si Kristo na rin yung nasa sayo, kung kanina-kanina ka pa nagpapahintulot. Kaya sa ni James, ganito, therefore, submit to God. Everybody say, submit to God. Ano po ang ibig sabihin ng submit to God? Yung buhay natin ay isasabit natin lagi sa Diyos. Ang Diyos, ikaw ang may-ari ng aking buhay. Sa'yo ito. At dahil sa'yo ito, pinalalayas ko ang banta ng anumang kahirapan, sakit, karamdaman sa aming pamilya sa pangalan ni Jesus. I-resist mo ang gawa ng kaaway. Yung po bang mga sakit, karamdaman, gawa po ba ng Diyos? Gawa ng kaaway yan. Kaya ano gagawin natin? Resist! I-resist natin. At sabi po ng Bible, kapag i-resist natin, she will flee from you. Lalayo siya sa iyo. Kaya huwag natin tanggapin. Kung meron kang nararamdaman masakit, huwag mong ideklara masakit. Talaga namang masakit yan. Alam ko naman yan. Pero huwag mo nang sabihin masakit. Kasi kung ano lumabas sa bibig, yun ang gagawin. Sabihin mo, lumayas kang masakit yan. Hindi kita pinahintulutan sa buhay ko. Amen. Ang tawag doon, exercise and declaration and stand. Stand, declare, and exercise. Yan yung mga bagay na kailangan natin gawin. Para tayo manatiling sa divine protection ng Panginoon, ano kailangan? Stand, secure. Pangalawa, declare. Exercise authority. Picture niyo po, sulat niyo mga kapatid, yan po ang gagawin po natin sapagkat tayo ay nakay Kristo na. Ang kailangan na lang natin gawin, tayuan ito, ideklara at i-exercise natin ang authority natin na galing sa Diyos. Amen po mga kapatid, sapagkat yan po ay mga pangako po ng Diyos sa ating mga buhay. At dahil yan po ay pangako ng Diyos sa buhay po natin, mapanghahawakan po ba natin? O ngayong taon pong ito, hindi natin alam kung ano ang mangyayari, ano ang darating, tayuan po natin yung pangako ng Diyos. We are secure, we are protected, sapagkat tayo ay mayroong authority galing sa Diyos. Amen. Amen pa mga kapatid? Amen. And our big idea, in Christ, I am divinely protected. Sabay-sabay. In Christ, I am divinely protected. Yung nakatayo, para na may buwelo. Sabay-sabay tayo lahat, sabay-sabay tayo lahat. 1, 2, 3, go! In Christ, I am divinely protected. Sa isa pa. In Christ, I am divinely protected. And the last one. In Christ, I am divinely protected. Mga kapatid, dahil kay Kristo, tayo kung lahat ay protektado ng kanyang biyaya. At naman ang panahon, sitwasyon na meron tayong hinaharap, hindi tayo tatakot o nanangamba. Nandyan lang yan. Meron tayong application. Tayo man, ang pangako ng Diyos, ideklara ang protection ng Diyos at i-exercise natin ang ating authority na galing sa Diyos. Huwag tayong matatakot sa anong banta. Kung meron pong kalaban sa mundo ito, isa lang naman, si Satanas. Pero si Satanas, hindi tayo matatakot. Bakit po? Sapagkat meron tayong authority over him, against him. Sapagkat bigyan tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan po ang kahalagahan na ang tao ay nakay Kristo. My question is, are you in Christ? Amen. Are you in Christ? Amen. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay mayroong divine protection dahil sa ating Panginoon Jesus.
Ayan. Tayo kay manalangin naman Diyos, maraming salamat sa iyong kabuti at katapatan sa aming buhay. Maraming salamat po aming Ama sapagkat naniniwala kami sa iyong mga salita. Naniniwala kami na kami po ay protektado ng dugo ng aming Panginoon sa Kristo. Kung ang dugo ng tupa ng Old Testament ay nagbigay na ng protection sa kanila, mas lalong mayroong protection kami ngayon sapagkat hindi dugo ng tupa ang mayroon kami. Ang mayroon kami ay dugo mismo ng Panginoong Jesus na namupo sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba. Kami po ay nagpapasakop sa iyo. Lagi kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, aming Ama. Inaamin po namin lagi na wala kaming magagawa kung wala ang iyong pangunguna at pagsama. Inaamin namin, aming Amang Diyos, na kailangan namin lagi ang iyong kapangyarihan. Inaamin namin na kailangan namin lagi ang iyong proteksyon sa aming mga buhay. Ang iyong pag-iingat sa aming buhay. At ito ay ginawa nga po ninyo dahil sa Panginoong Jesus na siyang iyong inaalay, ibinigay upang kami ay hindi lang matubos sa aming kasalanan, bagkus matubos din kami sa kahirapan, sakit at karamdaman. Maraming salamat po aming Ama. Habang kami ay narito sa mundong ito, malakas, malusog, masigla, may buhay na mahaba, kami po aming Ama ay gagawin namin sama-sama ang iyong pag-ooban na magbibigay ng parangal sa iyong dakilang pangalan. Marami pang mga tao ang mawiwin. Marami pang mga tao ang makakakilala sa iyo. Marami pang mga tao ang masishare ng mabuting balita ni Kristo. Marami mga tao ang tatanggap sa iyo, aming Ama, at kikilala na ikaw lang ang Diyos, ikaw lang ang Panginoon, ikaw lang ang tagapagligtas ng mga tao. Maraming salamat po aming sa iyong patuloy na ginagawa at gagawin na magagandang bagay sa buhay po namin na iyong mga anak. Ito po ay pinananampalatayahan po namin. Naniniwala ako kaming lahat na iyong mga anak ay sagot ng iyong biyaya sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po aming Diyos. Even yung aming mga kapatid na hindi namin nakasama sa mga oras na ito, nagdideklara kami ng proteksyon sa kanilang mga buhay. At kapag napakinggan nila ang turo na ito na naka-record sa YouTube channel or Facebook account ng Church of the International Ministry, Bubulong Malaki, ay makultivate ang kanilang puso at tumanim ang pananampalataya nito na sila ay protektado ng kapangyarihan ni Kristo at hindi sila matatakot sa mga uri at banta ng kaaway. Sapagat kami, dahil kay Kristo, are more than conqueror. Kami ay higit pa sa mga nagumpay. Sapagat ginawa na ng Panginoon Jesus sa aming buhay. Maraming salamat po aming Ama. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are the great teacher. You are forever in our heart. Ikaw ang mananatili sa aming puso. You are the seal. We have the seal of the Holy Spirit in our heart. Maraming salamat. Hallelujah, Jesus. Sa oras po ito, aming Ama, patuloy po na palakasituin niyo ang pagtitiwala at pananampalataya, pagtitiwala sa iyong mga salita ng iyong mga anak sa oras na ito. Lift up our faith. Patayan niyo po aming Amang Diyos na ang mga salita mo ang makapenetrate sa aming mga buhay. Hindi ang salita ng mundong ito. Hindi ang balita, mga negatibong balita ng mundong ito. Bagos kami lagi manahan, mangangal sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po aming Ama. Dalangin din po namin, Father God, na nasa streaming, nasa YouTube channel, nasa page ng Church of the Bubulong Malaki. Dalangin po namin sila, Father God, panghawakan din namin divine protection sa kanilang mga buhay.
nasa man sila naroon, bagamat narinig nila yung mga salitang ito, hayaan po rin aming amang Diyos na tayuan at ideklara sa kanilang mga buhay ang iyong mga salita at exercise ang authority na mayroon sila dahil kay Kristo. Maraming salamat po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, dakilahin ka, aming Ama. Luwalhatihin ka sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid, sa oras na ito, ikaw ay magsalita ng proteksyon sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong mga mahal sa buhay. Sa oras na ito, exercise your authority. Come on, church, speak, declare the protection, the blood of Jesus, the finished work of Jesus Christ on the cross. Ginawa na niya lang sa atin. We only need to do is to declare, to stand and exercise it. Come on, church, hallelujah. Declare the protection for your family, for your businesses. Walang magagawa ang kaaway yan. No bankruptcy. Ang iyong business ay magtatagumpay, patuloy na lalawak. Bibigyan ka pa ng Diyos ng mas marami upang magaling ka ng Diyos mightily and powerfully to support the kingdom of God here on earth. Palalawakin, pamunlarin ng Diyos, pagyayabuin ang iyong business, ang iyong kabuhayan, ang iyong pamilya ay protektado. Walang anumang uri ng gawa ng kaaway, kaguluhan ang mangyayari makapenetrate. Even sa iyong mga mahal sa buhay, declare in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Ama, dinideklara po namin, tinataylan po namin sa aming buhay at dinideklara po namin at ina-exercise namin ang aming pananampalataya, ang authority na mayroon kami sa iyo. We are protected by the blood of Jesus. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kabuhayan, negosyo, trabaho, ano man ang mayroong pinagkakakitaan na galing din sa iyo, aming Ama, ay nagsasalita kami ng protection, divine protection over us in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sa bawat negosyo, magiging payabong, magiging mabunga, magiging lahat ng ito. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father God, we declare protection. Hallelujah. At pagbakod ng banal na dugo ng Panginoon Kristo sa bawat pamilya sa oras na ito. At sama-sama namin sasabihin, I and my family, we will serve you. We will serve the Lord. Kaming lahat ay sa iyo, kaming lahat ay maglilingkod sa iyo, aming Ama. Hanggang kami ay buhay, may lakas sa mundong ito. Amang Diyos, katulong namin, hindi kaya sa amin. Katulong namin ang iyong pagpapala, ang iyong grace, upang gawin ang iyong kalooban, upang gawin ang iyong nais. Hindi namin kaya sa sarili namin, umaasa kami sa iyong biyaya, aming Ama. Umaasa kami sa iyo sapagkat wala kaming magagawa mo ang ibigay sa iyo. Magagamit mo kami mightily, powerfully, effectively, and anointedly to expand your kingdom here on earth. Saan man kami pagpunta, saan man kami dako maparmo, kaming lahat ay protektado ng iyong katawan. Walang magagawa kaaway sa aming buhay sapagkat kami ay mag-aari po na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, aming Ama. Lahat ng declaration ng iyong mga anak sa oras na ito, I believe, Father, na narinig niyo po ito. At sabi mo sa iyong salita, sabihin, anong narinig po ninyo na sinasabi ng iyong mga anak, ay gagawin po ninyo sa lahat. Maraming salamat sa lahat
ng iyong patuloy na ginagawa sa aming buhay, sa iyong pagpapala, sa iyong pabor, sa iyong biyaya. Maraming salamat sa iyong proteksyon sa buhay po namin. Sa iyong lahat ng papuri at pagdakilang aming Ama sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. And everybody say, Amen. 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 Pinakalakas na palakpak sa Diyos na